Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Pizza 23 at bulan na September taon 2023. Agaw na Sabado. Agaw lalangula na say konsultasyon at amin ya saray sakit yalilik na untayo. Diyad panamaglay ng Dr. Glenn Soriano na Karma Health Options. Anto ka man iraratay lilik na nyo no mambilang gabayoy mampacheck up on air sa radyo sa untawag at panamaglay na telepono 0916 672 6056 0916-672-6056 o dino 0920-954-8473 tan 0968-677-7070. Klinika on Air, panamaglay ng Dr. Glenn Soriano na Karma Health Options. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, Orly, at good morning sa lahat na nakikinig at nanonood dito sa ating live streaming. It's nice to be with you again at para address natin itong mga katanungan tungkol sa kalusugan at ang mga yung importanteng bagay dito sa health ng ating mga citizens dito. Meron tayong magandang topics ngayon. May bago tayong topic na ating skin disease, pero pwede natin pag-usapan yung mga hindi natin nagalaw nung last week. Yes. Mayroon po tayong issue nung last week, yung tungkol po sa colon cancer ata yun. May very interesting yung colon cancer, pero natapos na yung oras natin. May pahabol pa mga katanungan. Marami pa ito ng marami pa mga katanungan after our interviews. Marami nagte-text actually. Hindi ko na nasagot dahil wala ako sa otoridad para sagutin yung kanilang mga tanong. Kaya yung mga gustong magtanong na ayaw namang magpa-live o ma-on air ang kanilang mga problema, pwede niyong tawagan si Dr. Glenn Soriano sa kanyang personal number 0916-672-6056. Yan po, maski nasaan po siya ay pwede niya kayong sagutin. Wag lang busy. Pero babalikan kayo, mag-text lang kayo o tumawag sa kanya. Yung mayroong taga San Carlos na actually nag-text sa akin. Sabi ko nga, punta na lang siya dito para kung sakali may oras kayo doon sa San Carlos, doon na lang natin siya mapuntahan. Pwede, text lang. Pwede, kasi ay katulad, mamayang hapon naman, San Carlos na naman din ako. Kung mayroong gustong kumonsulta, wala naman akong gagawin doon kung di mag-babysit ng aking mahal na ama. Yun. Ganun. Si father, 95 years old na ba? 96 na dito. 96. Nag-i-karma pa rin yan. I-karma. Yun ang ano niya, yun ang parang nagpapalakas sa kanya mga vital mga tawag natin immune system. Immune system niya. Yan. Pinapalakas ng i-karma. 96 kararating lang nag-tour sa Amerika, yung ikot-ikot din. Imagine mo yan. Na kaya pang lumakad mag-isa. Well, kunting baston lang, pero kung kahit wala yung baston, nakakarating naman din. So ayun, example na lang natin si anong pangalan ni Father Doc? Inocencio. Si Mang Inocencio Soriano, 96 years old. Tawag sa kanya Isoy. Gumagamit pa rin ng ano yan. I-karma yan. Tuloy-tuloy. Ay, ikot na ito. Yung more than 2 years na siya mula nang umpisa kami. Ito, sabagay, 2 years na nga tayo rito. 2 years na lang. O di, graduate ka na. Pwede ka na maging doktor. Araw-araw na tayo dito nagle-lesson. Marami tayong natututunan dito. Tulad ng mga sintomas, tulad ng mga dapat kainin, ng mga dapat gawin, mga
dapat nating gamot na i-take tulad nitong tinatawag natin. Marami pa tayong hindi natatanong doon sa colon na cancer, Doc. Itong diverticulitis o diverticulitis. Culitis. Isa ba ito sa mga tinatawag natin colon cancer? Pareho ba ang sintomas niyan? Yeah, ang tawag dyan mga risk factors. Ano nagpapataas ng yung chances na magkaroon ng cancer ang isang tao? Yan yung dalawang bagay yan eh. Yung polyp at saka yung diverticula. Kung ma-imagine niya yung parang yung colon natin is isang tubo yan eh. Daanan yan, tubo. So sa loob ng tubo niyan, meron namang lumalabas na polyp. Yung tubo niyan paloob. Doon sa tube natin, yung colon. Sa lumen ng colon. Papasok ang tubo. Yun. Para bang yung tonsil natin, yung palabas, pababa, para may nakalawit, ganon. Sa colon, meron din ganon. Isa hanggang marami. Marami polyposis ang tawag doon. Para mga halaman na tumutubo na polyps. Okay? Yung kabaliktaran naman nun, yung palabas naman, yan yung diverticula. Okay. So, meron paloob, meron palabas. So, yung palabas, para bang katulad din ng ng appendix. Di ba yung appendix nakadikit dan sa intestine, pero palabas naman yan. Ganon, nakalawit, palabas. Okay. So, yung dalawang bagay na yon, pag na-irritate yon, yung diverticula, nasisiksikan ng dumi. Yung colon, ay yung polyp naman, na nadadaanan ng mga irritant ang tawag doon. So, kung either doon sa dalawang yon, polyp o kaya yung diverticula, nagkaroon ng konting inflammation. Yung ganon, dahil sa na-irritate, ganon. Inflammation na nangyayari dyan, ba't napapabayaan, alam mo, lagi natin sinasabi, yung kaduluduluhan ng inflammation, yun ang nagiging cancer. Ganon yun. So, predisposition niya yung diverticula at saka polyps dun sa cancer. So, kapag nadadaanan yan, nagagasgas. Oo, yun yung polyp. Kaya na pag nagagasgas, siyempre, naiirita yan. Naiirita yan. Oo. Nagiging inflammation. So, inflammation. Pamamaga. O, yung pamamaga, lagi, yun, nagko-convert siya na nagiging cancer. Nagiging bloated na para lumulubo. So, imagine niyo yung maliit na polyp, lumaki yung polyp, nagiging obstructive, nagiging inflamed, nagkakaroon ng problema, nagiging cancer, nagiging obstruction, yun ang mga lumalabas na symptoms. Dapat yung pagka, yung sinasabi natin, kung prone ka sa cancer, ang mga signs yan, yung lahi nyo, may mga colon cancer na, dapat meron siya yung tinatawag natin yung colonoscopy. Sinisilip yung sa loob ng colon kung merong mga polyp. Kung merong mga polyp, maaaring isa lang, maaaring marami. Ang ginagawa ng doktor dyan, yung anong tawag doon? Gastroenterologist ang tawag doon. Gagawin niya, sisilipin niya, kung meron, tatanggalin yon. Parang gugupitin, tatanggalin. Okay. Pabalik-balik din minsan ang polyp. Kung pabalik-balik, regular, patatanggal yon. Kung merong history ng cancer ang pamilya. So, yan ang safety niyan. Tanggalin. So, paano kung pumutok yun? Yung mga tinatawag nating diverticulitis. Well, yung diverticulitis nga parang appendix. Pag pumutok yun, sumabog, siyempre ang laman ng bituka, yung intestine, pupunta rin dito sa abdominal cavity, which is marumi. Yung maruming nasa loob na abdominal cavity, ng infection yan. Parang almost the same yun ng appendix. Kailangan talaga buksan, isara ka agad yun. Yung parang appendicitis. Ito, diverticulitis. Yan ang mga So, kailangan antibiotic. Maaari talagang pumutok ang diverticula. Okay. So, ito bang pagkain ng mga, kasi maraming mahilig kumain ng sili, mga maanghang. Ito ba, nagdudulot din ito ng kwan? Isasama ko sa mga... Baka almoranas lang siguro. Isasama ko sa mga diagnosis ng yung mga marites. Yan. Mga marites, magaling mag-diagnose yung mga yun. Wala pa naman diploma yan sa medicine, pero nagda-diagnose na yan. Maraming alam. Maraming alam yan. Actually,
yung mga spicy, sili, mga ganon, maanghang, wala naman talagang kinalaman yan sa almoranas, yung mga ganon sakit. Kasi dito pa lang ang sili, maanghang, dito pa lang sa bunganga ang sensation yan eh. Pagdating sa tiyan, wala na yung mga yan eh. Wala na. Okay. So, nagkataon lang yung mahilig sa sili, may almoranas. Ang problema sa almoranas is yung para pangit yung mga bowel habits nun eh. Yung hindi nagpipigil, nagiging constipated, nagpepersa, nasusugat yung doon sa labasan ng dumi, kaya nagkakaroon siya ng mga almoranas. Yun ang cause nun, hindi yung sili. Yun. Dapat na matanggal yan sa pag-iisip ng mga tao na ang sili ang dahilan ng mga almoranas. Ang tunay niyang is yung bowel habits ang ano nun. Mula nung pagkabata pa, laging pinipigilan o pangit ng pagkain, nagkakaroon ng constipation hanggang sa ganoon. Yun na, hindi ko rin maano tong ano ng sili, kung anong koneksyon yan sa... Actually, ang sili, merong merong ingredients yan na nakakatulong din sa... Oo, may antioxidant din ang sili. Antioxidant, yun. Meron din siyang mataas na ng level ng antioxidation ng sili. Meron siyang mga benefits eh. Yan nga, yung University of Marites, maraming lumalabas yun. Maraming nag-graduate dyan na kung may diploma nga. So, mga tao, minsan naniniwala yan eh. Graduate na university. Kaya nga raw tayo nagkakasigit dahil sa oxidation. Oxidation. Pakipaliwanag nga po yun. Ano ba yung oxidation na tinatawag natin na tulad ng parang isang bakal na kinakalawang? Yun. Kasi yung sa araw-araw na metabolism, yung pagsusunog o pagproseso ng katawan natin ng mga lahat ng bagay o yung ordinary na yung metabolism ng katawan, nagkakaroon yan ng byproduct. Yung baga sa kotse, yung exhaust galing sa tambucho. Kaya nga may tambucho, may exhaust pipe para alisin yun sa makina. Yan ang nakakasama sa makina. Sa tao din, ganun din. Merong waste products. Nanggagaling yan sa yung ginagawa ng atay, ginagawa ng kidney. May waste products yan. Okay? Ang kasama sa waste products yan, itong mga free radicals eh. Yung umiikot-ikot lang yan sa mga yung mga pasaway na tao na umiikot, gumagawa ng gulo. Ito ang free radical. Ang free radical na umiikot sa katawan, karamihan yan are oxygen radical. Ang constituent niya is merong kasamang isang oxygen na molecule. Yung oxygen na molecule, pag umiikot yan sa katawan, yan ang nagkukos na ng yung mga paninira, damage. Okay? Hinahantulad ko yan dyan sa kalawag ng bakal sa tao. So, kung free radical mo, naiiwan dyan sa katawan mo, may ikot-ikot dyan sa lahat ng buong katawan, nagkukos siya ng damage. Pag dumapo yun sa isang cell o isang tissue, isang organ, magkakaroon ng damage yan. Ang free radical sa katawan natin na million yan. Hindi mo talaga pwedeng alisin ang free radical sa katawan mo araw-araw. So, gagawa ka na lang ng paraan. Kailangan mag-supplement ka ng yung tinatawag na antioxidant. Yung antioxidant, yan ang nagwawalis o nag-absorb ng mga free radical. Kung hindi ka nagko-consume ng antioxidant, baga, kung ang laman ng katawan mo is 1 million particles of free radical, yung 1 million particles of free radical, araw-araw nagkukos ng damage sa katawan ng tao. Nagkukos siya ng baga kalawang. Okay? So, kung matindi, matagal na, nagkakalawang yung isang parte ng katawan mo, yan ang nangyayari sa chronic disease. Yan yung mga cancer pag matagal na. So, yung sinabi ko, kung gagawin mo na lang yung 1 million na free radicals, na oxygen radicals, susolusyonan mo yan ng araw-araw ng antioxidant, yung 1 million, nagiging 500,000 na lang. So, yung chances mo na nakakasakit ay bumababa. Ganon.
So, ang sasabayan. may pinakamataas na antioxidant ay ang ikarma. Correct. Yan. Base dito sa yung mga research nitong mga top laboratory natin, ginawa nga sa UP yan, ginawa sa Lasal yan, nakita nila yung ingredient ng ikarma. Yan yung galing sa Nara tree. So ngayon, tinesting nga yan. Gaano kalakas ba itong yung antioxidant nito? So nalaman nila sa lahat ng antioxidant sa mundo muna, sa mundo. Nasa top 10 yun eh. Top 10. Oo. Ngayon, dinala naman sa Pilipinas. Tinignan ng ranking. Kung sa lahat ng available, yung nabibili mo sa merkado na yung kinakain ng tao na antioxidant. Lumabas mo itong extract ng antioxidant yung mga yun. Ganon. Coffee, ganun. Coffee, Oo. tsokolate, antioxidant lahat yun. So the more you eat ng mga gulay, tsokolate, kape, mga ganon, the more you consume na antioxidant, the less chances of getting a disease. Ganon, yung chronic. Eto na nga, binigay natin, na-discover natin, etong ikarma na merong Nara extract ay ang pinakamataas na antioxidant. So anong ibig sabihin nito? Kung kumain ka na lang ng konting Nara, katumbas ng kumain ka ng ang daming pagkain na yung iba. Kasi pinakamataas na ito eh. Konti lang kainin mo, marami ka na malilinis sa katawan mo. Kung kumain ka ng malunggay, makakatulong din. Pero mas matagal yan, mas marami kang kakainin kaysa itong isang capsule ng ikarma. Yun yan ang explanation doon. Capsule or tea. Capsule or tea, available naman yan. Mayroong tanong dito, nasaan na? Sa messenger siya ata nagtanong. Si Manuel Oler. Sabi niya rito, good morning, Idol. Yung ikarma ba, pampababa ng uric acid? Ito, tanong niya ito. Okay. Magandang tanong yan. Kasi uric acid, hot topic yan lagi. Meron akong pasyente na kakilala din dyan sa bandang San Carlos nga din eh. Sabi, na-hospital siya. Tapos, ang sabi ng analysis laboratory, ang sakit niya dahil sa mataas ang uric acid. Sabi ko, kung merong konting damage ang utak mo, konting damage ang puso mo, konting damage ang lung mo, konting damage ang liver, kidney, ang dami mong organ sa katawan mo. Kung sabay-sabay yon, puro may konting damage. Parang, alam mo, sa kotse, may goma kasi, may makina kasi na, carburetor sila. Ang dami. Contributory yan, yung sumatotalan tinatawag nila, tataas ang uric acid mo. So mataas ang uric acid mo, it's either one organ or many organs nagko-contribute dun sa uric acid level. Kasi yung uric acid is a reflection na merong isang cell na pumutok, yung uric acid nandun sa loob, sa uric acid. Indirectly, yes. Kasi ang ikarma is an antioxidant. It is a cell protector. Pag marami kang iniinom na ikarma, long term yan hindi agad, hindi mamaya, hindi bukas, hindi next week. Marami kang mapoprotektang cells na hindi masisira na over a while, yung parang may time. Kung maraming mapoprotect na kidney, hindi tutuloy yung damage. Kung hindi tutuloy ang damage, may time for repair. Kaya yung sinasabi ko sa mga kidney damage na yan, ipahinga yun yung kidney. Dagdagan niya ng antioxidant para kung ano mang natitirang cells, yung well-functioning cells, mape-preserve yun para makatulong dun sa repair recovery ng organ mismo. So indirectly, nakakatulong ito mga herbal katulad ng ikarma. Mataas ang ikarma. Mataas ang potential niya na mag-protect. So yan ang dapat ang nire-recommend. Kaysa yung ibang antioxidant na medyo mahina pa ang yung ORAC level niya. Mayroong mga tinatawag nating hyperacidity. Well, nasa depende kung anong pinag-uusapan natin dito. Pwede sa blood, pwede din sa tiyan. Okay? Yung mataas ang acid content sa tiyan, hyperacidity yan. Kung yung sa loob ng dugo, yung ang tawag din nyo, acidosis.
Kasi ang dugo natin, dapat more of ang pH niyan is alkaline. So maraming klase ng acid. May acid flux, may hyperacidity. Acid flux dito sa esophagus, yan yung tinasabi na ng GERD, gastroesophageal reflux. Ayun. Acid tumataas. Sabi ni Kagawan Manuel, bibili na raw ta. Thank you. Bibili na ako na ikarma. Sabi niya, medyo napaliniwanagan natin ng ano. Ayan, yun ang sabi ko. Yung bibili kayo, kung meron kayong sakit ngayon, kung yung meron kayong symptoms, may malaking chance na mararamdaman mo yung benefit within a month's time eh. Marami, para ako traditional doctor na nga ako. Sabi ko, matagal na akong yung alternative medicine na advocate. Pero parang ngayon lang talaga napapabilib talaga dito sa yung ikarmang ito. Kasi syempre kinuha ko consultant, di ba? So syempre consultant, you will give all of the information na alam mo na nakaka-connect yan dito sa from the product to the actual result ng nararanasan ng pasyente. Ako sabi ko, lahat naman ng herbal nagagawa yung mga sinasabi ko. Pero na-impressed kasi ako sa bilis at saka sa bisa na naman nakakaramdam ng benepisyo ng ikarma. Etong blood sugar na lang, grabe, within 2-week period bumabagsak. Yung mga arthritis nawawala. Yung asthma, hindi na naglalakad, ngayon nagbibisikleta. Yung mga cancer, bigyan mo na 1 taon, medyo nababawasan. Lahat ng mga yun, sabi ko, very amazing ang effects itong ikarma product na pangpagaling. Yan. Marami tayong mga interviews dito na magbibigay po ng kanilang mga testimonya tulad ni Mrs. Catalina Malbida na may diabetes, na improve ang kanyang blood sugar at mayroon din siyang testimonya tungkol sa kanyang mga skin disease. At si Miss Nina Rayos na ito gumagamit din ng ikarma at ito ay nagpagaling sa kanyang dysmenorrhea at constipation. So marami pala itong benepisyong makukuha natin dito sa ikarma. Pero pag-uusapan po natin yan, ito munang allergies o mga skin disease. Alam niyo po sa Manila, apektado po dun sa smoke fog na tinatawag natin, yung ashful, di ba? Pag umuusok yung ano. Ang update niyan, talaga is yung sa Metro Manila, hindi naman talaga ashful yun eh. Kasi tinignan yung hangin, yung hangin na nagdadala ng hindi galing sa area ng Taal, galing sa ibang direksyon. So, yung explanation nga nila is yung ang tawag nito. So, hindi galing doon sa may Hindi galing doon eh. It's ang description in para simple terms, it's a condition na na-trap yung dumi ng hangin sa isang lugar. Ibig sabihin yan, ang laro ng init at lamig. Parang hindi gumalaw, pero hindi makalipad yung mga dumi, kaya na-trap sila sa isang lugar sa Metro Manila na hindi makalabas. Ayun. Ganun yan. So hindi galing sa bulkan yun? Hindi, it's na yung tunay na sinasabi nilang smog. Ang smog is a combination ng parabang clouds, usok at dumi, pollution. Ganun yan. So, warning ko lang din sa mga yung Metro Manila, yung mga nakakaranas na yung smog na yan, it's a very high risk factor in sa mga asthma, mga lung disease, mga ganon. So, if much as possible, huwag kayong lumabas sa smog. Hintayin nyo medyo maklear yan, mag-indoors na lang kayo, kung pwede mag-mask yan. Yeah, yun ang ano ngayon eh, yung face mask uli ngayon dahil sa kasi yung mga allergen, yan. Very rich yan sa allergen. Kung baka kayo you very sensitive, may asthma o may lung disease, mga ganon, baka matrigger talaga itong mga sakit ng lungs. Kasi pollutants ang laman yan. Ganon. Hindi katulad ng yung sa volcanic ash, ang danger nun is yung silica. Yung pinong mga yung mga parang silica na marang karakarayom. Pag masinghot mo yung mas lalo. Irritant, papasok sa lang. Parang ang pinong mga buhok o karayom. Yan yung sa volcanic ash.
Hirap alisin sa lang yun. So, isang cause din ng cancer yun. Yun. Katulad ng asbestos. Very fine yun. Oh, yan, asbestos. Kaya pinagbawal na yan. Dati, ginagamit yan na pangbubong. Yan, yung silicosis at saka asbestosis, yan yung mga tawag din, pneumoconiosis, yung environmental cause ng lung disease and lung cancer. Yan. So, yung fog ba yun na yun, ang tawag yun, smoke, Smog. Smoke, tawag doon, nakaka-allergy ba rin? Yes, kasi yung high ang content yan ng yung allergens eh. So, yung allergens, pwedeng dumapo sa dila mo, pwedeng sa ilong mo, karamihan, pwedeng tumapo din sa skin mo. Pag namapo sa skin mo, nag-cause ng allergy. Magkakaroon ka ng skin disease. Eczema. Ayun. Kasi yung eczema is, actually isang layman's term na eczema is skin allergy. Yan yun. O so yun ang pag-usapan po natin ngayon dahil mayroon pong pag-aaral o pagsusuri sa India ng Majid and colleagues na ito ay nagkaroon ng clinical at cosmetic and investigational dermatology na lumalabas na ang Nara extract ay nakapagbabawas dito sa tinatawag natin skin aging and parang pinapaganda niya ang ating balat. Yes. So, ano po ang maitutulong ng ikarma o Nara extract dito sa tinatawag nating skin allergy? Okay, well, kailangan malaman nyo, isang importante piece of knowledge yan, yung basta knowledge is power, alam nyo lang eh. Ang Nara extract, ang pangalan niya yung pinakamataas na pinaka-active ingredient ito is yung pterostilbene na lagi natin sinasabi. Ang pterostilbene is yung tawag natin yung class ng ingredient, polyphenol. Ang polyphenol, particularly class na naman is flavonoid. Etong mga ito ay ano talaga yung worldwide known anti-aging ingredients eh. Marami buong mundo, marami nagbebenta yan, iba-ibang product of ating pterostilbene na kukuha sa Nara. Ang advantage ng pterostilbene sa Nara is mas bioactive yan kaysa resveratrol. In other words, mas malakas ang pterostilbene na nasa Nara kaysa yung resveratrol na kukuha mo sa blueberries na available. Okay. So, kung kakain ka ng maraming Nara extract na nasa ikarma, marami kang makukuha ng pterostilbene, mas magandang anti-aging potency kaysa yung ibang ingredients na nakukuha mo rin sa mga polyphenols. Okay? So, yung polyphenols, sabihin ko, ano mga typical examples natin ng polyphenols? Ito na, balik na naman sa malunggay. Yung miracle plant natin, may polyphenols din yan eh. Yung mga ibang puno, yung nakukuha natin, ang dami-dami sa merkado, mga herbal, puro polyphenols yan eh. Yung question natin, bakit ikarma at hindi yun? Kasi pinakamataas nga antioxidant ang ikarma at na nakikita so far. Approve yan ng Food and Drug Administration. Tama. Karamihan naman approve yan eh. Pero one step further is approve nga lahat yun. So, kung binigyan ka ng 10 produkto yan na antioxidant, anong pipiliin mo? Well, ang consideration yan, availability, cost, at saka effectivity. Yung Nara natin extra, ikarma all over na eh. Okay, effectivity, proven na, ang dami na tayong testimonial. Cost naman. Ang presyo. Mura, siyempre, kung anong pinakamura, ang pangmasa natin eh. Karamihan, walang pambili ng mga mamahalin na mga ganon. So, pipiliin mo yung pinaka-effective, nandyan na sa tabi mo, at saka mura, kayang-kaya. So, nandyan ang ikarma natin. Okay. Ganon. So, pakinggan po natin si Miss Catalina Malvida. Okay? Pakinggan po natin si Miss Catalina Malvida. Ako po si Catalina Malvida from Malabago, Mangaldang, Pangasinan. 20 years old. Ang ginagawa ko ay sa bahay lang, nag-aalaga ng mga apo. Marami akong ginagawa sa bahay, tulad pag-asikaso sa kanila. Tagalinis ng bahay, naglalaba pa rin.
Minsan, sumasakit na ang ulo ko. Pati likod ko, high blood, saka diabetes. Minsan nagkakaroon din ako ng UTI. Mula nang nalaman ko may ikarma, sinubukan ko ito uminom. Nang nakainom na ako, nakaramdam ako ng maginhawa sa katawan. Dati ang blood sugar ko, 133. Nagkaroon ako ng ginhawa sa katawan. Wala noong uminom ako ng ikarma, hindi na sumasakit ang likod ko, pati ulo ko. Wala noon. Wala na. Maganda ng pakiramdam ko ngayon. Kaya tuloy-tuloy na yung pag-inom ko ng ikarma. Kaya pasalamat ako sa ikarma na natulungan ako nito. Sa mga nakikinig na may high blood, diabetes, at iba pa, subukan niyo mag-take ng ikarma. Doon niyo masusubukan kung anong kabisan itong ikarmati. Yun ang testimonya ni Madam Catalina Malvida kung paano ang kanyang diabetes ay ang blood sugar ay na-improve sa pamamagitan ng ikarma. Ano ba yung ano dito? Findings nyo sa Madam Malvida, Doc? Well, kung pakinggan nyo ito si Madam Catalina Malvida, actually, ang presentation niya rito sa amin is multi-organ involvement multi-organ. Yung buong katawan niya buong katawan niya, meron siyang nararamdaman Masakit ang likod, yung nahihilo siya. Sakit ang ulo. Okay, so ako, para bang kung pinakinggan ko to, sabi ko, ang daming problema ito sa buong katawan niya. So, ang tina-term ko dyan sa mga meron na siyang problema sa buong katawan niya. Systemic Yun. Ang katawan mo is a system So, ang sakit mo, kung maraming involvement, systemic disease. Ganun yan. Okay. So, nung pinapakinggan ko siya at pinapakinggan ko maraming nakukonsume ng katulad niya, pag umiinom sila ng ikarma, parang before na sila nag-start, para silang nasa isang kwartong dilim. Hindi na alam ko ano nangyayari sa katawan nila. Iba-iba. Kung uminom ng ikarma, bigla na lang bumaling. Para bang nasa kwarto kang madilim. Switch mo yung ilaw, biglang lumiwanag. Parang nagkaroon ka ng, okay pala dito. Masarap pala. Yun. So, in explanation ko dyan, ang ginagawa ng ikarma is a general tune-up Ang maraming ginagawa na ikarma na hindi nagagawa ng iba dahil sa kalakasan niya, effectivity niya. Una, pinoprotektahan niya yung mga cells. Kung ano man ang matino pa, puprotektahan yan. Para bang sa kunggera, protektahan natin itong mga kuta natin para hindi pasukan, hindi tayo matatalo, matibay. Protection muna. Pangalawa, anti-inflammatory. Kung meron ng damage, repair na natin, ayusin muna natin. Ganon. So, ano pang kailangan doon? So, yung mga natutulog na sundalo, gigisingin. Mag-recruit pa tayo. Ginagawa din na ikarma yon. Isa pa, yung metabolic pathways na yon. So, may mga reaction sa katawan na hindi na gumagana. Pinapagana uli yan. So, parang sinasabi ko, nasa dating tilim, biglang kuminom ka ng ikarma, na-switch yung ilaw, naliwanagan lahat, babalik naman yung dating activity, gumanda na yung takbo, magandang pakiramdam, nawala na yung sakit, pati yung blood sugar, bumaba na yon. So, sabay-sabay na yung ginagawa para man-tune up lahat na may problema. In general, gumaganda na yung pakiramdam ng tao, papunta dun sa pagaling na. Yun ang nangyayari. Okay, madami na po yung mga listeners natin, saka viewers natin. Sina Rodelino Espino, si Lynn Coronel. Parang may tinatanong si dito may pinapabati pala si Arnold de la Cruz daw. Saka si Glenn Muñoz Lopez, kaibigang matalik ni Mitch Crescencio.
si Adela de la Cruz, Ferdinand Perez, akala ko pupunta ka rito para magpa-check up kay Dr. Glenn. Ito, si Juliet Cernardo, kailangan mo magpa-konsulta kay Dr. Glenn. Dahil marami rin nararamdaman ito, si Juliet. Si Jima, si Bayan Busto, si Sir Napoleon ko, i-karma user na rin yan. O si Merly Nicolas, siguro na-convince ka na ni Sophia Mamaril Matias na gumamit ng ikarma. Si Virgin Cruz, ayan, si Sophia Mamaril Matias, nakamonitor din siya. Isa ito sa mga may convincing power na sa kanilang mga bats, sa kanilang mga grupo. Siya ang nag-i-introduce ng ating produktong ikarma. Kasi ikarma user ito at survivor ito. Survivor sa Big C. Ang tanong ko lang sa kanila, siyempre, hindi ka mag-i-endorse, hindi mo bebenta sa mga barkada, kaibigan, kamag-anak mo kung wala ka mismo nararamdaman na benepisyo. So magandang testimony, bakit mo nirekomenda dito sa mga mahal mo sa buhay? Kasi may concern ka sa kanila na alam mo, naranasan mo yung benepisyo na binibigay ng produkto. Kaya gustong i-share sa mga mahal mo sa buhay para sila din makaramdam ng ginhawa sa buhay. Yun, makakatulong ka. Makakatulong ka pag ikaw ay nag-i-endorse itong ikarma. Sabi nga si Sophia Mamaril Matias, ini-endorse na yan kasi ginagamit niya at nakaramdam siya ng pagkaigi. Ito, survivor ito. Big C survivor. So sabi yung mga dapat topic natin ngayon, yung anti-aging ng ikarma sa mga kababaihan din diyan, yung mahilig sa glutathione, mahilig sa yung mga anti-aging products. Itong ikarma, sasabihin ko sa inyo, ikarma kayo ng one month. Magbabago ito yung assistant natin dito, si Bernadette. Tinatanong, nakita nga na itong presidente, hindi sila nagkita na isang taon, biglang bakit? Ang ganda ng kutis mo. Maputi ka ngayon. Ano ginawa mo? Anong ginagamit mong yung anti-aging? Ikarma. Ikarma. Pero maraming dyan yung mga na-i-expose sa ultraviolet rays of the sun. Correct. Paano natin maano yan? Maano ng ikarma yan? Well, marami nagtatanong yan. Paano nakakatulong ang ikarma sa skin disease, particularly yung mga bad effects ng ultraviolet na nakukuha mo sa araw, gano'n yan. Okay. Lalo pag nasa beach ka, sige. Masasanburn ka, gano'n. Ang connection doon sa study ng itong mga natin is yung Majid nga, yung ginawa sa 2020. Pinag-aralan talaga ano yung anti-aging effects ng ikarma. Yung ikarma, sinasabi, yung ingredient niya ni pterostilbene. Okay? Ang pinaka-scientific connection pala dyan is pterostilbene regulates tyrosine. Tyrosine is the ingredient for the production of melanin. Melanin is the skin pigment na ginagamit ng protection ng body. Okay. So, melanin. So, anong manifestations ng melanin? Kung may expose ka sa araw, yung araw tumatama doon sa melanin, nagda-darken. Kaya ka nagkakataning. Ganun yan. Kung sa mga Caucasians na maputi, na konting melanin at sa pangit ang production, sila nagkaka-freckles pag na-expose sa araw. Yung hindi pantay-pantay, yung parang pantal-pantal ganon, yun ang freckles pag hindi nawawala ang melanin. So, ang ginagawa talaga ng melanin, ang ginagawa naman is protection from UV. Kung yan parang sala yan Melanin is the filtering pigment that prevents penetration of ultraviolet rays to the skin. Yan. So, ang ginagawa ng ikarma, which is pero ingredient yan, it regulates the production of melanin para hindi tatagos yung ultraviolet rays na marami para magkaroon ng mga skin diseases. Ganun yan So, tingnan nyo yung comparison nito, which is totoo, mas konti ang skin disease sa mga Asian na mga dark skin kaysa yung Caucasian na puro white skin. Yung white skin, mas marami silang skin cancer. Pero gustong-gusto nila ang bits. Yan. Gustong-gusto nila. Gusto nila, nakikita parang namumula yung kanilang katawan. Pero tingnan mo, lapitan mo yung mga medyong advanced age sa mga maputi.
yung skin nila na laging nasa beach, hindi pantay-pantay ang kanyang kulay eh. Patsi-patsi yung freckles na yon because of the yung frequent, yung darkening of the skin, tapos hindi na bumabalik sa puti, nagiging freckles eh. Yan yung problema nun. So, ganun. Naproprotektahan tayo dyan sa tinatawag nating ultraviolet rays of the sun. Oh, so yun talaga explanation ng anti-aging property na e-karma. Anti-aging, ang ginagawa na e-karma, it protects the skin via yung melanin regulation, yung pigmentation. It also protects the skin from damage dahil sa kanyang anti-oxidation power, anti-inflammation. Pag meron laging pterostilbene dyan sa skin, mas less ang effects ng mga ultraviolet regulation. Kayang ay protektahan kaagad ang skin. Ganun yan eh. Okay, si Gilbert Kaikip, sabi niya gusto niyang subukan daw ang e-karma, kaya lang walang pambili. Bumibili ka naman ng alak, bumibili ka ng sigarilyo, hindi ka naman makabili ng e-karma. So, anong gusto mo? Alak, sigarilyo o e-karma? Mamili ka na lang doon. It's just a matter of prioritization ang tawag natin dyan. Ano mas priority mo? Yung maligaya ka sa alak. Ito, pag humakbang lang ng mga 3-4 na hakbang, hinihingal na yan. Pero, pinagbabawalan na siya ng kanyang doktor na alisin mo yung sigarilyo, yung vape na yan, kung ano-ano. Gusto niya, alisin niya yung buhay niya wag lang sigarilyo Kaya ito, bilib ako dito sa kwan ito. Mas mahal niya ang sigarilyo, alak, kaysa bumili ng e-karma. Yan. Baka late na mamaya yan na insan Gilbert, saka ka magpapakonsulta kay Dr. Glenn. Too late the hero. Wala na po yun. Mayroon po tayong kwan, kapitbahay na inoperahan, parang may cancer siya So I think pupunta rito yung asawa niya para kumonsulta sa inyo. Wala pa naman, although meron na tayong mga pasyente rito. So ibigay pa natin yung testimonya ni Nina Rayos. Nina Rayos. Ito naman yung sa dysmenorrhea and constipation. Pananakit ng tiyan, halos hindi makabawas, tapos yung cycle ng babae, di po ba? Yes. Pagririgla. Nakakatulong din itong e-karma. Naku, mga Lingskis, alam niyo ba napapalapit na naman ang summer? Siyempre alam nila yun, di ba? Puso na naman ang mga sakit at trangkaso. Kaya naman ako, namomroblema na ako kung paano ko papalakasin yung resistensya ko. Ay dun sa mga vitamins at supplements na iniinom ko, meron akong tinitake ngayon na herbal tea, mga Lingskis. Ayan siya, e-karma herbal tea. Nakakatulong din to sa aking dysmenorrhea at saka yung bowel movement ko. Sobrang okay na siya. Pero alam nyo kung saan pa ako natutuwa? Nagkaroon ako ng idea kung paano mas mapakinabangan yung ating mga tea bags. Dahil nilalagay ko siya sa face ko. O diba, ang weird. Pero kung gusto nyong malaman kung paano, ituturo ko sa inyo. Ayan mga Lingskis, ang sarap talaga. Yung used tea bag at syempre itong facial towel, dapat damp siya. So ako kinuha ko yung tea powder sa loob and kinalat ko siya dun sa damp facial towel. And then ipipress ko siya sa face ko for 5 to 10 minutes. And syempre after that, babanlawan natin siya. So, makikita nyo yung result niya. Ayan. O, diba? Kaya ayan mga Lingskis. O, diba? Yung skin ko, rejuvenated na. Glowy talaga siya dahil dun sa e-karma herbal tea. Kaya kayo mga Lingskis, subukan nyo na like and follow them on Facebook. Maganda itong si model ba ito? Si Nina Rayos? Maganda siya. Ginagamit niyang nito para sa kanyang skin. Yung ginagawa niya, inaalis niya doon sa sachet, binubuhos niya yung laman na yun. E-karma. So wala siyang waste pagka inom na ng tea, di siyempre may iwan yung tea bag. Inumin niya muna yung yung tea. Di gamit na yung tea bag, di ba? Pero meron pang tirang powder doon. So bubuksan niya yung tea bag. Kakalat niya yung yung e-karma na iwan doon sa basang face towel.
So yung face towel niya, tatapan niya sa mukha niya na mga 5 to 10 minutes. Okay. Ginagawa niya everyday yon. So na-notice niya ang mukha niya na kuminis, na wala yung mga blemishes, na wala yung mga kati, ganon. So tuloy-tuloy niya ginagawa. Yan ang kanyang medication, cosmetic medication sa mukha niya. So yan ang effect. Yung sa babae, abnormal ba sa kanya yon yung pag-ririgla? Bakit nagkakaroon siya ng dysmenorrhea? Oh. Well, ang normally kasi ang dysmenorrhea is the pain experience when there is muscle contract. Kasi yung uterus, kailangan pumigayan para matanggal yung mga hindi nagamit ng lining para sa bata, di ba? Okay. O walang implantation, walang fertility, ganon. So hindi matutuloy yung pregnancy. So meron pala mga lining nun na dapat matanggal. So ang pagtanggal nun, pipiga yung uterus, may muscle contraction yun eh. Kung merong problema dun sa uterus, katulad mga bukol, mga ganon, o may obstruction, mahirap pumiga, masakit din yun. Yun ang dysmenorrhea. Ganon. So, nagbibigay ng mga gamot para mabawasan ng pain, pero kailangan talaga pumigay para lumabas yung content. Ganon yun eh. So, ang kwan ng ikarma dyan is yung meron siyang intrinsic na pain attenuator, lessen ng pain, at saka piniprevent niya yung kasi yung sobrang secretion ng mga hormones na cause ng dysmenorrhea, pain, and muscle contraction. Doon nakakatulong ang ikarma. So, yan ang involvement. So, may mga research studies na bakit naman nakakatulong yung ikarma dyan sa mga bagay na yan. Okay. So, yan ang research. So, magiging regular na ang kanyang menstruation? Well, magiging regular kasi yung effects ng mga ganitong ingredients ng products is yung regulation, anti-inflammation, at yung protection ng mga cells na ang dahilan ng mga ganong symptoms eh. So, kung long-term use ng consumption ng ikarma products, gano'n ang mararamdaman. Katulad din ng description niya, yung constipation niya, yun, para bang tinutune up niya yung mga muscles sa colon, at saka isa pa, mataas ang fiber content ng ikarma products. So, maganda yung bowel movement niya. Okay. So, wala na naman tayong sapat na oras, pero marami na naman tayong natutunan kay Dr. Glenn Soriano. At ang mga listeners natin, si Marites Soriano, Junivan Ventura Kalimlim, Marlon Rosal. Si Junivan Ventura Kalimlim nagre-request ng wheelchair para sa stroke patient. Dalhin nyo lang dito yung mga kailangan natin dito, yung mga certificate of indigency, yung mga medical abstract at picture ng pasyente. Si Rap Rollins sa Nahira. Good morning sa inyong lahat, at babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala, yung parting message ni Doc Soriano. Yes, okay. Lahat ng mga nakikinig, sana naman nakaturo din ako sa inyo na magandang yung medical information tungkol sa yung mga sakit at mga ailment sa katawan. At narinig ko kanina itong nagre-request ng wheelchair para sa mga stroke patient. Advice ko na lang is huwag niyong gawing handicap itong mga sakit ninyo. Actually, yung stroke na yan, the first step should be an effort yung towards babalik sa paglalakad. Yun. If you rely on the wheelchair, mga crunches, tatamarin ka dyan. Tatamarin ka na dyan. Hindi ka na rin. Alam nyo naman, yung stroke na yan, pwedeng bumalik ka sa normal na yan. If it's not too late eh. Kasi nerve injury, muscle injury, at saka emotional injury, lahat yun eh. Sabay-sabay. So, the only way to yung go back to normal is ipuwersa mo rin talaga. Hindi wheelchair ang kailangan dito, willpower. Yun maganda, willpower. Hindi wheelchair. Kasi yung tulog lang yung kamay mo, tulog lang yung paa mo. Mga ugat mo. Ugat natulog lang yan eh. Para bang yung na-stroke ka, na unconscious ka, yung mga unconscious na nagigising eh. Kasi the will to survive. Okay, ang kailangan natin, the will to move. Move your arms, move your legs. Pero wag niyo asahan next week babalik 'yon. Baka taon na. So kailangan ding tawag natin dito passive na exercise. Saka yung pamasad. Yung merong taong tutulong. Pa-reflex. Kasi
para bang natulog. Mhm. Paano siya gagalaw tulog? Kailangan ng passive. Merong ibang mga assistant, mga DMPT na tutulong doon sa daily recovery. Kasi kung hindi mo stimulate yung muscle, hindi na talaga gagalaw yan. Matutulog, magiging frozen. Pero yan na, sinasabi ko, marami na akong kilalang mga pasyente dyan sa yung post-stroke. Inumpisahan nila from the first month after the stroke hanggang, hanggang sa bumalik Hanggang sa makarecover. Yun ang will Ako, to yung recover. kaibigan natin na stroke yan, talagang pinilit niyang maglakad. Talagang hinahanap siya sa bahay, madaling araw, wala na siya, pasaway. O tinan mo, nakarecover. Ayun, yan ang Bumalik sinasabi ko. sa normal. Kailangan i-model yan ng mga na-stroke. It's still marami hope pa yan. Kailangan the will to Yun. survive. To Si come back. Doji Cadenas sa Piumantes, how much is 1 capsule? Mura lang. 8 pesos. lang. 8 pesos ang 1 capsule. Magkano ba yung sigarilyo? Sabi ko nga kay Gilbert, isang stick, maabot natin ng 10 to 15 pesos. Di bumili ka na lang ng Ikarma. Oo, 8 pesos. Yung 100 mo, Ang dami na. makakarami na yan. Kaganda yung buhay mo. Pagandahin mo muna ang buhay mo dito sa iKarma para makabalik ka sa sigarilyo. Yan. Okay. So kasama natin sa technical si Robert R.G. Garcia at saka si Ka Edwin Inong, our chief technician. Babalik po kami maya-maya pagkatapos ng paalala. DWIZ